Natapos nga tayo kung saan ay masyado ang gulat ng lahat matapos lumabas sa Space Channel ang madaming tae, tao pala na kinagulat din maging ng mga sundalo ng Blackwing Army. Dito nga ay agad na sinigaw ni Heitan ang utos ng ating bida, na tulungan ang Dragnet and Snares ng Earth upang patayin ang lahat ng mga sundalo ng Blackwing Army. Bumaba nga ang mga ito mula sa portal patungo sa mga sundalo ng Blackwing Army, na masyado ang gulat at napapatanong sa kung ano ang nangyayari at kung bakit nandito ang mga Wu-Wei Army. Ang pagkakaalam nga din daw ng sundalong ito ay naiwan ang kalahati ng kanilang puwersa sa Luniverse, kung saan ay mayroon nga daw 21 na Stage 1 Cultivator ang naiwan din, para gapiin ang hukbo ng Wu-Wei Army. Natulala na nga lang din si Zhao matapos makita ang mga lumabas na cultivator mula sa portal, habang ang iba naman ay masyado ang tuwa habang tinatanong kung mga kakampi daw ba nila ang mga dumating na bagong puwersa. Muli pang ang lumabas ang ibang sundalo ng ating bida sa Space Channel, at dito ay napapatanong ang lalaking nakabaluti kung sino naman daw ang mga ito ngayon, habang ang lalaking nakabalabal naman ay nanlaki na lang din ang mga mata, habang napapamura at sinabi nga niya na sa tala umano ng kanyang buhay ay ngayon lang siya nakakita ng mahigit 50 Stage 1 cultivators na lumilipad ng sabay-sabay sa kalangitan. Ito nga ay sila Zhang at Commander Liu kasama ang iba pang miyembro ng Imperial Dragon Guards. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay agad na tinaas ni Zhang ang kanyang espada bilang paghahanda sa kanilang pag-atake. At dito ay sinabi niya na ito na ang oras para sa pagbabalik ng Imperial Dragon Guard sa mundong ito, sabay utos sa kanyang mga kasamahan na patayin ang lahat ng kalaban. Agad nga ding umatake si Commander Liu habang sinasabi na dapat mawala ang lahat ng sagabal sa mundong ito, at habang lumilipad nga ito ay ginamit niya ang mga piraso ng kanyang espada para atakihin ang mga sundalo na kanyang nadadaanan, kung saan matapos bumalik ang mga piraso o talim nito, ay namatay ang lahat ng kanyang nadaanan. Mabilis namang tumatakbo sila Heitan sa gitna ng labanan, kung saan ay lumapit nga ang mga ito sa fortress, at Tido ay tinatanong ni Heitan kung sila ba ang mga miyembro ng Dragnet and Snares. Sinabi nga din ni Heitan na ang kanyang Panginoon umano ay ang 9th Dragnet ng Earth, at sinabi nga din niya na nagtungo sila dito upang tumulong sa labanan. Kaya naman agad na sumigaw si Zuan at sinabi na tama kami nga ang mga miyembro ng Dragnet and Snares mula dito sa Earth, sabay tanong kung ang pangalan ba ng kanyang Panginoon ay Lucio at kung nasaan siya. Nasa gitna din pala ng mga Blackwing Army ang ibang miyembro ng Dragnet and Snares, wika naman ni Heitan, sabay sabi na ang kanyang Panginoon o ang ating bida at si Xiaoyu ay parating na din. Ilang sandali pa ay sinabi nga ng mga sundalo ng ating bid na libo-libo pa umano ang mga sundalo ng Blackwing Army dito, pero hindi nga daw kailangang mag-alala ng mga taga-Dragnets and Snares dahil nandito sila para tumulong na patayin ang mga ito. Kaya naman ang lalaking mayabang na ito kanina, ay ngayon napapamura na lang at napapaisip kung sa paningin o mata daw ba ng mga Wu-Wei Army, ay mga patay na sila. Masyadong malakas ang loob nilang umatake at pumatay, hindi ba nila alam na siyang pa kaming Stage 1 Cultivator dito, wika pa nga niya. Pero matapos makita ang mga Stage 1 Cultivator ng Wu-Wei Army ay bigla siyang nakaramdam ng takot, naisip nga din ito na magiging katapusan na umano nila pag nagsimula ang laban sa kanilang pwesto, dahil sigurado umanong mapapansin sila ng mahigit 50 na Stage 1 Cultivator mula sa Wu-Wei Army. Napakagatlabi na nga lang din siya habang iniisip na wala na silang pag-asang makabalik ng West State, bukod doon ay hindi nga din daw niya alam kung nasaan na din ang Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi ngayon. Kaya naman napagdesisyunan nito na umatras na lang sila para umano maligtas ang kanilang mga buhay. Bigla namang tinanong ni Commander Liu kung bakit tumigil si Heitan dito, dahil inutusan nga daw niya si Heitan na magtungo sa kabilang panig ng pader para tumulong, sabay tanong kung nagkaroon ba ng problema kaya hindi niya nasunod ang utos. Pero wala naman daw problema, dahil nais nga lang daw niyang tulungan ang kaibigan ng ating bida na naipit sa labanan. May 4 na kaibigan ang Panginoon natin dito, wika pa nga niya, at ayon na daw sa mga ito ay kapatid ang turing ng ating bida sa kanila, kaya malamang umano na nagbigay ng malaking halaga ng pera ang mga ito kay Shu, at dahil doon ay kailangan nilang masiguro ang kaligtasan nila. Naisip naman ni Commander Liu na nasa limitasyon na daw umano ang 4 na kaibigan ng ating bida, pero ang fighting spirit nga daw nila ay hindi pa din nawawala kahit pa napapalibutan na sila ng mga kalaban. Hanggang sa bigla na nga lang din siyang nangiti, at sinabi nga nito sa kanyang sarili na ang 4 na ito ay karapat-dapat sa recognition ng ating bida. Agad na din siyang nagpakilala sa kanila bilang si Liu Yishao,
Isa akong scout sa Wuwei Army, wika pa nga niya, sabay hingi ng pasensya dahil nahuli ang kanilang pagdating. Hindi kayo late, wika naman ni Zuan sa kanya na bigla na lang din naiyak sa tuwa, sabay sabi na lagi umano niyang iniisip na bigla na lang babalik ang ating bida, kung saan ay nakasakay siya sa dragon habang lumilipad sa kalangitan, at biglang magpapaulan ng libu-libong espada gamit ang sword rain formation niya. Pero hindi nga daw niya inaasahan na babaguhin ng ating bida ang grand entrance niya. Dahil ngayon ay bumalik siya kasama ng libu-libong sundalo na bumaba mula sa kalangitan. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay makikita na natin ang silawit ng ating bida at ng kapatid niyang si Xiaoyu matapos silang lumabas ng Space Channel, kung saan ay tinatanong ni Shu kung patapos na daw ba ang labanan. At natulala na nga lang din sila matapos marinig ang tinig ng ating bida, bakas na nga din sa mukha ni Yutang ang tuwa matapos makita si Shu. At maging sila Zhao at Bronze Torrent ay nakatinggala na lang din sa kalangitan habang pinagmamasdan ang ating bida. Agad na ding naramdaman ni Chaos ang pagdating o pagbabalik ng ating bida dito sa Earth, kung saan matapos ng unti-unti niyang paglipad ay na-realize din ni Carol na nakabalik na umano ang ating bida. Bakas nga din ang tuwa sa mukha ng magkapatid, at sa paglapag nga nila ay sinabi pa ng ating bida na nakabalik na ako sa Earth. Agad nga din silang nagtungo sa fortress, kung saan ay napaluhod pa itong si Zuan habang umiiyak at sinasabi na sa wakas ay nakabalik na sila. At habang patuloy nga sa pag-iyak si Zuan, ay sinalubong din sila ni Yishao na tinatanong kung yumaman daw ba ang ating bida sa Luniverse, tinatanong nga din ito kung saan nagmula ang mga sundalo ni Shu, at kung spiritual tools daw ba ang lahat ng armor at sandata nila. Sabay sabi na wag umano siyang kalimutan ng ating bida pag nagbenta na siya ng kayamanan, para kahit papaano ay makaporsyento man lang siya, habang si Tandang Bailey at Nolan Kay naman ay binati lang ang magkapatid sa kanilang pagbabalik. Agad din naman silang binigyan ng ating bida ng marrow fruit, habang tinatanong kung bakit umano masyadong malubha ang mga natamo nilang pinsala. Agad din namang sumingit si Xiaoyu sa usapan, at sinabi nga niya na halos lahat umano ng sundalo ng Blackwing Army sa West State ay napatay na nila. Nagsimula na nga din ang kanilang Wuwei Army sa pakikipaglaban kaya siguradong wala nang magiging problema. Agad namang tinanong ng ating bida kung nasaan si Nietin dahil hindi nga daw niya ito makita. Kaya naman sinabi ni Tandang Bailey na andan si Nieting at Sujin nilalabanan ang mga maestro. At biglang ang napatanong ang ating bida kung ano daw ang ginagawa ni Sujin sa labanan, hindi ba dapat ay nananatili lang siya sa bahay at bakuran nila, wika pa nga niya. At masyado nga ang gulat ng magkapatid, matapos sinabi ni Zuan na nag-breakthrough si Mommy Sujin sa maestro nung unang beses na sumugod ang Blackwing Army. At bigla nga din siyang nakatanggap ng bukol mula kay Tandang Bailey, dahil nagagalit ito sa pagtawag at pagbibigay umano niya ng palayaw na Mommy Sujin kay Dragnet Sujin, gayunpaman ay sinabi naman ni Zuan na narinig lang din niya ang palayaw o tawag nilang yun kay Sujin. Pero sinabi naman ni Tandang Bailey na hindi ang mga ganong bagay ang dapat niyang natututunan, at naging triplets nga ang bukol nito, kaya nasabi na lang ni Zuan na kahit A-rank na siya ay wala pa ding nagbabago sa pagtrato sa kanya ng kanyang lolo Bailey. Naging bato na nga lang din ang magkapatid, matapos sabihin ni Zuan na kahit sino umano ay nakakatanggap ng bukol mula kay Tandang Bailey, pag tinatawag nilang Mommy Sujin si Sujin. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na dahil umano sa kalungkutan ay biglang magiging maestro si Mommy Sujin, hindi nga din daw niya masukat ang naging kalungkutan ni Sujin pag mag-isa ito at walang magawa, kahit pa may sakunang kinakaharap ang mga kasamahan niya. Pero buti na lang at lagi siyang inuunawa at sinusuportahan ni Nieting, wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na tulad na lang din ng pagsuporta ko sayo sa lahat ng bagay, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Ilang sandali pa ay bahagyang lumipad ang ating bida, at dito ay sinabi niya na ito na ang oras upang tapusin ang lahat. At matapos nga niyang makita ang sitwasyon ng labanan, ay sinabi ni Shu kay Zhang na mag-iwan siyang 4 na Imperial Dragon Guards dito upang tulungan ang Dragnet and Snare sa labanan. Sinabi nga din niya na may iwan din ang lahat ng Wuwei Army dito upang patayin ang mga sundalo ng Blackwing Army, sabay utos na lahat ng Imperial Dragon Guards maliban sa 4 na may iwan, ay kailangang sumama sa kanya upang tugisin at patayin ang Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi. Kailangan na nating tapusin ngayong araw ang sakit sa ulong tulad niya, wika pa nga ng ating bida. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay sinabi ni Shu na mukhang tama ang lokasyon na pinuntahan nila. Sigurado nga din daw siya na ang pinsala sa lugar na ito ay mula sa pag-atake ng maestro level.
Dito nga ay sinabi ni Xiao Yu na hindi na siya magtataka kung bakit pinilit nila ni Yeting na lumayo sa labanan, dahil ang puwersa o mga pag-atake nga daw ng maestro level, ay halos kaparehas na din ng heavenly punishment na naganap sa Changbei Mountains. Hanggang sa bigla nga nilang naramdaman ang isang malakas na pag-atake, at sinabi ng ating bida na andan sila. Ilang sandali nga lang din ay nakita na nila si Yeting at Zhu Jin, at dito ay sinabi ng ating bida na kailangan nilang maging maingat at masiguro na una nilang mapapatay si Duan Mu Huangqi. Samantala, tinatanong naman ni Zhu Jin kung ang pagtatago lang ba talaga sa ulap na ito, at paggawa ng sneak attack ang kaya nilang gawin. Pero wala namang sumagot at habang nakatayo nga ang mga ito sa gitna ng madilim na ulap, ay mabilis na nagtungo sa kanila ang dalawang maestro na ito upang gumawa ng sneak attack. Pero mabilis namang nadepensahan ni Zhu Jin ang ginawa nilang pag-atake, at sa pagtiklop nga nito ng kanyang pamaypay, ay napapatanong na lang din ng lalaking ito sa kung anong klase daw ng teknik ang meron si Zhu Jin, kaya nga daw nitong depensahan ang lahat ng atake nila, at bukod doon ay nakakainis din daw ang mga pag-atake ni Yeting. Agad nga ding nakasilip ng pagkakataon si Yeting para umatake, pero matapos nitong maglunsad ng pag-atake, ay mabilis na ginamit ni Duan Mu Huangqi ang kanyang abilidad upang iligtas ang kanyang tauhan. Kaya naman masyado ang pasasalamat nito sa pagliligtas ni Duan Mu sa kanyang buhay, pero sinabihan nga lang din siya ng taluna ni Duan Mu. At dahil nga sa lumabas na si Duan Mu at nagkaharap na sila, ay agad na tinipon ni Yeting ang superpower sa kanyang espada, at mabilis na naglunsad ng pag-atake patungo kay Duan Mu. Pero mabilis nang naglaho si Duan Mu sa kanyang harapan, bukod nga doon ay mabilis din siyang kumikilos, habang patuloy na iniikutan si Yeting. Pero hindi nagtagal ay nabasa nga nito ang paggalaw ni Duan Mu, kaya naman muli ay naghanda at naglunsad siya ng pag-atake kay Duan Mu. Pero sinalo naman ni Duan Mu ang ginawa niyang pag-atake, at sinabi na hindi na umano masama ang abilidad ni Yeting, dahil kahit papaano ay nakita o nabasa nga daw niya ang galaw ni Duan Mu, gayunpaman ay dinurag naman niya ang pag-atake ni Yeting gamit ang kanyang kamay. Matapos nga niyang madurag ang pag-atake ni Yeting, ay sinabi nito na hindi umano magiging mas mababa ang posisyon ni Yeting kung sakali mang nasa universe siya, dahil ang kapangyarihan nga daw niya ay makukumpara sa mga Celestial Emperors. Pero bahagya lang namang natahimik si Yeting, at ilang sandali nga lang din ay hinamon niya si Duan Mu Huangqi na tapusin na ang kanilang laban, dahil may ibang bagay pa nga daw na kailangang gawin si Yeting. Natawa naman si Duan Mu at sinabi na lumapit siya kung yun ang nais niya, habang tinitipon ng superpower sa kanyang kamay. Pero bigla nga itong nagulat nang may mga mabibilis na lumipad patungo sa kanila. At dito ay napapatanong na lang din si Duan Mu kung sino umano sila. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita at nakaharap nga nila ang ating bida, pero bigla namang napansin ni Duan Mu Huangqi sila Zhang, kaya teka wait time out muna wika ni Duan Mu Huangqi. At makikita na nga lang natin ang bakas ng sobrang pagkagulat sa kanyang muka, habang tinatanong kung ang mga suot ba nilang armors ay ang tinatawag na The Mountain Shaking Armor. Agad nga din niyang tinanong kung bakit umano nasa kanila ang The Mountain Shaking Armor, at tila nakaramdam nga din ng takot si Duan Mu Huangqi habang sinasabi na hindi ito pwede, kaya naman maging ang mga maestro na kanyang tauhan ay nagtataka din sa kanya. Naisip naman ng ating bida na Mountain Shaking Armor pala ang tunay na pangalan ng mga black armor nila, kung saan ay naisip din niyang tila hindi umano pangkaraniwan ang pinagmulan ng mga armor na ito, dahil sa isang sulyap lang ay nakilala ni Duan Mu Huangqi ang mga armor. Pero, kahit The Mountain Shaking Armor o kung ano pa man daw ang pangalan ng mga armor na ito, ay hindi na yun mahalaga dahil ngayon ay mas kailangang unahin na alalahanin ni Duan Mu ang kanyang buhay. Agad na ding ginamit ni Shu ang kanyang mga sandata na nababalot ng kanyang sword intent, kaya naman ang inig sa takot ang mga maestro na tauhan ni Duan Mu Huangqi, habang si Duan Mu naman ay sinabi lang na hindi nila kailangang labanan ang mga ito, sabay sabi na sumunod sila sa kanya. Kaya naman agad na naglunsad ng pag-atake ang ating bida, habang sinisigaw na tumigil sila at huwag nang subukan pang tumakbo, kaya naman agad na nagdilim ang muka ni Duan Mu Huangqi at mabilis na hinaranggan ang pag-atake ng ating bida, sabay bigay ng negative points. Ilang sandali pa ay kumukuwit na ang puwet nito sa takot, iniisip nga niya na isa siyang makapangyarihan Celestial Emperor, pero ngayon ay hinahabol siya ng grupo ng mga Stage 1 Cultivator, kaya malaking kahihiyan nga daw sa kanya ito, pero ang kinakatakot nga niya ay ang mga The Mountain Shaking Armor umano.
Isa pa ay hindi naman daw talaga siya dapat na matatakot sa mga Stage 1 cultivator, pero kung ang dalawang Master cultivator nga daw na ito ang nagtulungan at sasamahan pa ng mga Stage 1 cultivator, ay talagang manganganib siya. Agad na din niyang naalala ang sinabi ng misteryosong lalaki nung ibigay sa kanya ang purple na perlas, at dahil nga daw sa nanganganib ang kanyang buhay ngayon ay ito na ang pagkakataon, upang gamitin niya ang perlas na kayang gumawa ng space o portal sa dalawang daigdig. Habang patuloy nga siyang nakatingin sa ating bida, ay iniisip nito na nagulangan o nautakan umano siya, pero hindi bali na nga daw at may napala naman siya sa pagpunta niya dito sa Ancestral lang, at ito ay ang nakumpirma niyang si Lucio ang bagong hari ng Luniverse. Habang si Nieting naman ay sinasabi na inaasahan na daw niyang babalik ang ating bida, buti na nga lang daw at hindi nawala ng saysay ang galit niya nitong mga nakaraang araw, habang si Shu naman ay tinatanong kung bakit ganun umano ang tono ng boses niya, at kanino daw ba siya nagagalit. Pero biglang ang nakita ng ating bida ang purple na perlas sa kamay ni Duan Mu Huangqi. At dito nga ay sinabi niya na ang perlas umano yun ay isang magic tool na kayang magbukas ng lagusan patungo ng Luniverse. Kaya naman naalerto si Nieting, at agad na din siyang humiwa ng space upang habulin si Duan Mu, pero nawasak na nga nito ang perlas na kanyang hawak. Kung saan ay agad na nagbukas ang isang lagusan, gayunpaman ay naghanda pa din ng malakas na pag-atake si Nieting, pero matapos niyang maglunsad ng pag-atake, ay bigla na din namang nakapasok sila Duan Mu sa lagusan kung saan ay agad din itong naglaho. Hindi nga inabutan ng naging pag-atake ni Nieting sila Duan Mu at ang kanyang mga maestro na tauhan, at pati nga ang mga Imperial Dragon Guards ay hindi din nagawang pigilan sila sa pag-alis. Kaya naman masyado ang gigil ng ating bida, na napapamura pa kay Duan Mu Huangqi dahil nga sa natakasan sila. Bigla namang sinabi ni Xiao Yu na malamang umano sa bukas pa ang Space Channel sa kabundukan, at malamang nga din daw na may sapat pa silang oras upang habulin sila Duan Mu at magtungo ng Luniverse. Tama wika naman ni Shu, sabay sabi na pwede pa nilang magamit ang portal kung magmamadali sila, upang makabalik ng Luniverse at mapatay si Duan Mu Huangqi. Agad na silang lumipad patungo ng portal sa kabundukan, at dito nga ay nakita ng ating bida ang nagaganap o naganap na digmaan. Kaya naman bigla itong napatigil at sinabi na mukhang nagiging padalos-dalos siya. Hindi na nga din daw siya nagkaroon ng sapat na oras kanina upang alamin ang sitwasyon ng nagaganap na labanan. Gayunpaman ay naisip nga niya na mayroon at madami talagang namamatay sa bawat digmaan na nangyayari, at naisip nga din niya na hindi maiiwasan ang lahat ng ito kahit pa mas maaga siyang nakabalik kasama ng kanyang mga sundalo. Pero kahit pangkaraniwan nga daw ang ganito sa digmaan, ay mayroon siyang hindi kayang tanggapin o hindi matanggap. Ito nga ay ang madaming namatay sa kanilang mga kasamahan sa Dragnet and Snares, pero bakit daw ang salarin o naging dahilan ng lahat ng ito na si Duan Mu Huangqi ay nananatili pa ding buhay? At matapos namang makita ni Xiao Yu ang galit at gigil ng ating bida, ay iniisip nito na hindi na naman makontrol ni Shu ang pagnanais niyang pumatay, sabay bigkas na nangyari na din ito dati. Ilang sandali pa ay tinawag ni Shu si Zhang, at sinabi na tawagin niya ang lahat ng kanilang mga kasamahan at sundalo, sabay sabi na hihintayin sila nito sa pasukan ng portal. Habang si Zhang naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, iniisip nga ni Zhang na masyado umanong malakas ang aura na nagmumula sa ating bida, kaya naisip din niya na siguradong galit na galit umano si Shu. Nakita naman nila ni Yeting ang paglipad nila Shu patungo ng portal, at dito nga ay sinabi ni Zhu Jin na dahil sa pagmamadali umano nila Shu, ay masasabi niyang nais nitong maghiganti o ipaghiganti ang mga namatay sa bronze torrent nila, at sinabi lang naman ni Yeting na tama talaga siya. Samantala mabilis ngang patungo ang ating bida sa portal, pero kasabay nga din ito ay ang mabilis na pagsasarado ng portal, kaya naman lalo pang binilisan ni Shu ang paglipad, at panay na nga lang ang sabi nila Zhang na hintayin sila ng ating bida. At muli ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay nakalapit na ang ating bida sa portal. Pero bago pa nga siya makadaan o makapasok ng portal, ay tuluyan naman na itong nagsarado, kaya wala na siyang nagawa kundi agad na lumapag, at panuorin ang tuluyang paglaho ng energy wave mula sa portal. Hindi nga makapaniwala si Shu na hindi siya nakapasok sa portal, at nakatitig na lang ito sa kanyang mga kamay, kaya naman agad na nagtungo sa kanya si Xiao Yu, at bigla nga itong nagulat nang may nagsalita at sinabi na hindi na niya kailangang mag-alala. Wala nang ibang mamamatay nang dahil sa kanila mula ngayon wika pa nga sa ating bida. Sunod nito ay ang paglapag nila ni Yeting,
na sinabing matapos maayos o mabalik sa dati ang sitwasyon ng Dragnet and Snares, ay sasama sila ni Zujin sa ating bida upang magtungo ng Luniverse. Kailangan din naming tumulong sa paghihiganti, wika pa nga ni Zujin, kaya naman nagkasundo ang dalawa na magtungo ng Luniverse upang hanapin at patayin si Duan Mu Huangqi, matapos nilang maayos at maibalik sa dati ang lahat.